DXMY. The Music and News FM station. Of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama sa buong kapuluan, tatak alas 7:41 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Runner ng Cebu Estado sa bypass operation sa Cotabato City. Top 10 most wanted person naman sa kasong rape, arestado sa Midsayap. Headline. 56 na dating miyembro ng LTG sumailalim sa livelihood and reintegration training sa North Cotabato. Headlines. MP Omar Yasser Sema naglabas ng payag sa open letter ng RBM na humiling ng resignation kay Speaker Yakub. 1.7 billion pesos gagamiting tulong sa mga apektado matapos sa isailalim sa state of calamity ang BARM. Headlines. ProBar nagbukas ng aplikasyon para sa PNP non-uniform personnel. Headlines. MPW BARM binuksan ang bagong tulay na magpapabilis sa biyahe sa Libungan Torreta at Kabuntalan. Headlines. DSWD Field Office 12 namahagi naman ng family food pack sa mga pamilyang apektado ng pagbaha sa Pikit. Headlines. Soksarje naman nakapasok sa medal tally sa 2026 palarong pambansa. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Magandang umaga kami yung tagapagbalita, Radyo Man Ebsawang. At Radyoman Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Pakasawa sa detalye ng ating mga balita, kalaboso at bagsak ngayon ng isang suspected drug runner. Makarang masakote ng Police Station Number 2 sa Police Station Number 2 Drug Enforcement Team sa bypass operation alas 12:10 ng tanghali kahapon sa bahagi ng Dato Udtog Matalam Street, Malagapas, Rosares Number 10. Kinilala ni Police Station Number 2 Chief Major Tugaya Alfonso ang suspect na si alias Kamid, 32 anyos, payong-payong driver at residente ng lugar. Nakuha sa pag-iingat ng suspect ang isang pakete ng naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 0.08 grams na nagkakalaga naman ng 544 pesos. Posibleng maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 na isasampa naman laban sa kanya. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Dinakip na mga operatiba ang regional top 10 na most wanted person dahil sa kasong rape sa sinagawang manhunt operation sa barangay Sadaan sa Midsayap, North Cotabato kahapon alas 2:30. Kinilala ang suspect na si Totoy, 30 anyos driver, may asawa, residente ng residente ng Kadayangan sa SGA BARM. Dinakip si Totoy sa bisa ng Regional Trial Court Branch 28 sa Midsayap, Cotabato na may petsang February 2, 2022 kaugnay ng kasong rape sa ilalim ng Article 266A ng Revised Penal Code at walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang suspect para sa booking procedure at iba pang kaukulang dokumentasyon habang inihintay ang commitment order ng korte. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa dagdag ng mga balita mga kasama, pinaalalahanan ngayon ni Cotabato City Police Office PIO, Police Lieutenant Rochelle Evangelista ang lahat na maging mapagmatsyag at mapanuri sa mga komunikasyon mula sa mga kaanak. Lalo na kung matagal nang nawalan ng kontak ang mga ito at bigla na lamang muling magpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng text or social media messages. Ginawa ng CCPO ang pahayag kasunod ng pagkakatagpo sa kalansay ng ginang na walong buwang pinaghanap ng kanyang mga kaanak matapos pasekretong patayin ng mismong manugang nito sa bahagi ng Timaco Hill, Barangay Kalangalan ng lungsod. Ayon sa paalala ng PNP, mahalagang tiyakin ang pagkakilanlan ng mga kaanak sa pamamagitan naman ng mas ligtas na paraan ng verifikasyon tulad ng video call upang maiwasan ang posibleng panlilinlang o paggamit ng pekeng pagkakilanlan. In relation po sa ganitong insidente, hindi nila nakikita itong kanilang kaanak and eventually nagte-text naman kaya akala nila ito'y nasa mabuting kalagayan. But eventually ito pala isa lamang sa mga ginawang paraan para hindi magduda yung pamilya. So check yung ating kapamilya. Mas better po na mas gawaing video call po. Ito po isang mas mabisang madaling ma-identify natin na nasa tamang kalagayan kaysa po text messages na maaari po tayong linlangin kung sakaling may nangyari na pala sa ating kaanak.
pag sinabing 5%, Samantala mga kasama sa uli, muling iginit ni PIO Evangelista sa publiko na agad report sa kanila ang mga kaso ng missing individual upang mabigyan ito ng agarang aksyon at tamang disposisyon. Binigyan din ng CCPO ang kanilang tuloy-tuloy na pagbabantay sa lungsod at ang 24/7 na presensya ng mga tauhan nito upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente, dagdag pa ng CTPNP. Patenyo, ang inyong Cotabato City Police Office po ay patuloy pa rin po ng pagbabantay. Ina-assure po natin yung ating kapulisan po ay nandyan 24/7 po upang ma-ensure natin na safe ang ating Cotabato City. So kung may mga missing individual po kayo nakapamilya, agad-agad pong i-report natin sa ating kapulisan para po mabigyan ng magandang disposition. And sa ganitong pagkakataon din, kami rin ay itong incident na ito ay nagpapakita din ng tapang ng ating anak ng biktima, no, para mabigyan din ng hustisya yung kanyang ina na may nangyari nga po. tapos nagtaas RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, alas 7:46 ng umaga. Sa iba pa mga balita, natagpuan wala ng buhay sa loob ng kanyang bahay sa bahagi ng Barangay Poblasyon Makilala, North Cotabato, isang 45 anyos na lalaki. Alas 10:50 ng umaga, kinilala ng mga otoridad ang biktimang si Dodong, isang may asawa, residente ng lugar at batay sa report, may isang residente o kapitbahay ng biktima ang nagtungo sa impilan ng kapulisan upang i-report ang insidente. Ayon sa pamilya ng biktima, matagal naman nung humarap sa matinding personal na suliranin ito matapos ang ilang beses na pagkaka-aresto at pagkakakulong nito sa nakalipas na taon. Gayunpaman, hindi pa rin batid ng wangsanin ng pagkamatay ni Dodong habang patuloy itong inaalampan ng PNP. Nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon sa insidente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, alas 7:48 ng umaga. Sa ibang panig naman ng mga balita, patuloy na isinasagawa ng Philippine at US Marines ang Maritime Exercise o MAREX 2026 bilang bahagi ng mas pinalawak na pag-aanda sa ilalim ng balikatan exercises upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa external at territorial defense operations. Ayon kay 6ID spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Soscano, isinagawa ang mga pagsasanay sa iba't ibang baybaying lugar sa bansa bilang pag-aanda sakaling magkaroon ng banta o agresyon mula sa ibang bansa. Sa bahagi umano ng Mindanao, nakatakdang idaos ang maritime exercise sa coastal area ng Maguindanao kung saan bibigyan din ang kahalaga ng Philippine Navy at Philippine Marines na didepensa sa karagatan bago pa man makapasok sa kalupaan ang anumang posibleng banta. Philippine-US Marine Exercise or PHUS Marine. Taon-taon natin ito ginagawa, part ng malaking exercise natin, tinatawag natin balikatan exercise. So sa iba-ibang panig ng Pilipinas, ginagawa natin ito, lalo na doon sa mga lugar na mayroong baybayin na kung saan doon posibleng magsampa kung mayroon mang mga foreign aggression. Itong exercise na ito is part ng preparations natin to check yung readiness ng Armed Forces of the Philippines when it comes to external defense or territorial defense operations just in case mayroong banta galing sa ibang bansa. Kaya inuuna natin yung preparedness ng Navy at Marines natin kasi kung mayroon mang magtangkang pasukin yung Pilipinas dadaan sa dagat, dapat sila yung mauna RMN magdepensa. News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay na balita, may 200 mga sundalo mula sa Philippine Marines at US Marines ang lumalaw ngayon sa nasabing exercise dito sa Central Mindanao bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan sa external defense operations. Ayon pa rin kay Suscano, tinatayang nasa company size sa contingent o mahigit 100 tropa or 130 na tropa mula sa bawat panig ang kalahok sa pagsasanay na nakatakdang isagawa sa loob ng 2 araw sa bahagi ng Dato Blas-Sinsod Municipality sa Maguindanao del Norte kung saan tampok ang pangunahing otoridad sa unang araw ng exercise. Kasama rin sa gagawin ang artillery units ng 6th ID bilang bahagi ng interoperability training sa pagitan ng Puwersa ng Pilipinas at ng Estados Unidos.
Based sa opening na ginanap doon sa Camp Iranon, nag-attend din nakarang nung last week. Part of the Philippine contingent, parang nasa company side. Then yung ano naman, yung US Marine counterpart, gano'n na rin. Pag sabi mong company size, mga nasa 130. Overall, both US and Marine. Based on schedule nila, nawang araw, 27, Wednesday and Thursday. Pero yung highlight, yung 8 natin highlight. Dito sa ng 6ID, yung kasali lang dito yung Marine Unit saka yung Artillery Battalion natin. Nahinto lang ito nung pandemic at nung time ni President Duterte kasi hindi siya inclined sa US forces. Nahinto itong joint exercise. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ayon pa mga kasama kay Suscano, kapwa natututo ang mga sundalong Pilipino at Amerikano mula sa kanilang karanasan at taktika habang ang ilang US Reserve units ay nakikibahagi rin sa mga pagsasanay na sa Pilipinas bilang bahagi ng interoperability at military cooperation. Samantala, sinabi rin ng militar na bukas sa publiko at media ang ilang bahagi ng marine o maritime at live fire exercises. Ngunit may mga maigpit na abiso sa mga mangingisda at residente sa paligid ng training upang maiwasan ang panganib habang sinasagawa ang pagpapaputok ng mga armas at kanyon sa lupa at dagat. Ayon sa mga opisyal, maaga nang ipinaabot sa mga komunidad ang schedule ng pagsasanay upang matiyak ang kaligtasan ng mga sibilyan, lalo na ang mga mangingisda sa karagatan habang nagpapatuloy ang military exercises na saklaw na maaring umabot hanggang 100 kilometro mula sa exercise area. Joint training exercises, we learn from the US and the US also learning from the Philippine counterpart. May mga experience sila doon sa US na natututo din tayo sa mga sinishare nila sa atin. At the same time, yung mga contingent din nila natututo din sa mga forces natin doon sa Pilipinas. Kasi yung ibang US forces, mga reservists, yun, hindi naman sila mga regular forces. Yes, oo. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Oras mga kasama, ganap ng alas 7:53 ng umaga sa iba pa mga balita. Binuksan muli ng ProBar ang aplikasyon para sa mga bakanteng posisyon ng Non-Police Uniform Personnel or NUP service. Ayon sa tanggapan, ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang magsumite ng kanilang application letter kasama ang kinakailangang mga dokumento. Hinikayat din ng mga kwalipikadong individual na magpasa ng aplikasyon bago hanggang Mayo 28 ng taong kasalukuyan. Batay sa impormasyon ng mga bakanteng posisyon ay opisyal nang naipost sa Civil Service Commission portal noong May 18 ng taong kasalukuyan alinsunluman sa direktang hiring guidelines ng gobyerno. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa ibang balita pa rin mga kasama, bunsod ng magkaparehong crisis dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at tinaasang sobrang tag-init o tag-tuyot sa farm ang naging sanhi para isailalim sa state of calamity ang buong rehiyon. Ayon kay Ministry of the Interior and Local Government, Minister Jonathan Bayam, layunin nito na mapabilis ang pagtulong ng farm government sa mga LGU sa iba pang sektor na apektado ng krisis. May mga akbang na rin niya na isinasagawa at inilunsad ang Bangsamoro government para tugunan ang nasabing issue. Daraang buwan, unti-unti nating nararamdaman ang epekto ng patuloy na oil crisis. Mula sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa dagdag na pasanin sa kabuhayan ng ating mga pamilya. Kasabay nito, nariyan din ang banta ng El Nino na inaasahang magdudulot ng matinding epekto sa ating kultura, supply ng tubig at kabuhayan ng marami nating kababayan. Dahil dito, RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay na balita, ipinaliwanag naman ni Roslaini Alonto Sinarimo, Director General ng Ministry of Trade, Investment and Tourism or MTIT, ang mga dahilan sa pagtaas ng inflation rate sa BARM region matapos magpatawag ng punong balitaan ng MLG kahapon para sa deklarasyon ng BARM under state of calamity dulot ng krisis sa petrolyo at inasahang sobrang tag-init. Yung halaga ng ating sweldo, 5% pa lang yan. Yes, yung purchasing power, yung hindi nakatulad, yung pagbili mo ng 100 pesos, kung merong inflation rate, magbabago yung pwede mong mabili. Bababa yung kakayanan ng 100 pesos pag nagkaroon ng inflation rate. For BARM, ang inflation rate is an average at 8.7%. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, oras alas 7:55 ng umaga.
This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na ito, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, alas 7:57 na po ng umaga sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Naninindigan si Bangsamoro Parliament Member Attorney Omar Yasusema na gumagana at nagtatrabaho na maayos at patas sa loob ng parlamento bilang speaker si MP Muhammad Yaqub PhD taliwas sa pahayag ng Recover Bar Movement o RBM sa kanilang open letter na ipinadala sa speaker kung saan hinihiling na magbitiw ito sa pwesto dahil sa masyadong ginagamit ang kanyang pagkamiyembro ng BF-MILF. RMN News, Git pa nito na hindi dapat ipakahulugan na may isang opisyal lamang ang kumukontrol sa kabuuan ng daloy ng pag-amyenda at pag-aproba ng mga panukalang batas dahil ito ay kolektibong proseso ng lehislatura. Na-encounter ko yung Recover Bar post sa social media and it appears na ang pinapanawagan nila ay yung resignation ni Speaker. And I think wala naman sigurong legal or drastic basis to call for the resignation of the Speaker of the Parliament. In fact, ako mismo makakapagsabi ang Speaker ng Parliament ngayon ay is a speaker for all. No? He listens to everyone. He accommodates everyone as much as he can and within his power and the resources available no, sa opisina niya. No? And I truly believe na there is no basis to call for his resignation. And RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Git pa ng opisyal na kung ang ilan sa rason sa umano'y mga bills o yung umano'y mga bills na ipinasa kamakailan kung saan hindi na umano akma sa original na BTA-MILF-led ay malayo dahil ang majority floor leader at hindi ang speaker lang anya ang pangunahing tungkulin o may tungkulin kung ang mga panukalang batas ay ilalapit o isasalang sa plenary. Anya dumaraan sa ng proseso ang lahat ng panukala mula sa 3rd and Index Division hanggang sa tamang legislative channel. Dagdag pa ni Sema na lahat ng miyembro ng parliament ay may karapatang maghain ng anuang panukalang batas at normal at bahagi ng demokratikong proseso ang paggawa ng batas. At higit sa lahat, hindi rin si MP Omar o hindi rin ayon pa kay MP Omar na maaring pigilan na paghahain ng mga panukala na naayon naman sa rules of legislator. Bills that are being filed in the parliament, dumadaan man ho yan sa proseso. Hindi natin sinasabing walang final say si speaker. Ang sinasabi ho natin is pag na-file ho ang isang bill sa parliament, it would be up for the majority floor leader whether or not madadala yan sa plenary. Hindi ho si speaker ang nagde-decide. No? Also, the bills are filed in the Bills and Index Division of the Parliament. The chances are, lahat ho ng bills na fina-file dyan ay nadadala sa Parliament. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Ipinunto rin mga kasama ng mambabatas na ang panukalang pagpapalit sa ilang mga probisyon laban sa political dynasty sa Bangsamoro Local Governance Code at Bangsamoro Electoral Code na isa sa mga pangunahing layunin ng mga reforma sa pamahalaan sa riyon. Aminado ang opisyal na may iba't ibang pananaw hinggil sa naturang panukala at tinaasahan na magkakaroon din ng mga tutol sa loob ng legislature. Whether or not filed by a government of the day or by
a private member. Pag yan pumasa plenary, sinisiguro ho yan, dadaan yan sa proseso. Definitely, there will come a time na ma-amend yan. Or even to the extent it would be repealed. I believe that the subject matter that they are really referring to, or the anti-dynasty provisions of the Bangsamoro Local Governance Code and the Bangsamoro Electoral Code. No? Unang-una, respetuhin na lang ho natin yung perspektibo ng mga kasama natin. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama sa iba pa mga balita, 56 na dating miyembro ng local threat groups ang nagsagawa ng mahalagang hakbang tungo sa muling pagbabalik sa sibilyang pamumuhay sa pamamagitan naman ng paglawak sa isang capacity building at skills training program. Idinaos ito sa bayan ng Cabacan, North Cotabato, aktibidad na pinangunahan ng project tulong ng gobyernong nagmamalasakit o tugon ng Ministry of the Interior and Local Government. Bahagi ng inisyatibang ito ang mga pagsisikap ng pamalang Bangsamoro para sa kapayapaan at reintegration na naglalayong bigyan ng kakayahan ang mga dating miyembro ng LTG sa pamamagitan naman ng suportang pangkabuhayan, capacity building at community-driven transformation. Kasama sa 26 na araw na pagsasanay ang aktual na pagtuturo at masonry at plumbing, gayon din ang mga sesyon para sa values transformation. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, inaasang magpapasigla sa ekonomiya ng Libungan Tureta Kabuntalan Bridge o ang bridge na opisyal na binuksan sa publiko kahapon. Ang tulay ay nagdurugtong sa Libungan Tureta sa bayan ng Pamudin, Special Geographic Area at bayan naman ng Kabuntalan sa Maguindanao del Norte. Magsisilbi itong mahalagang koneksyon para sa mga residente lalo na sa pagpapabilis ng pagluwas ng mga produktong agrikultural. Ayon kay MPW Director General Danilo Ong, ang tulay na ito ay isang mahalagang bahagi ng regular infrastructure projects ng ministeryo. Itinayo ang Libungan Tureta Kabuntalan Bridge sa ilalim ng liderato ni dating BARM Chief Minister Al-Haj Murad Ibrahim at ipinagpatuloy naman ng administrasyon ni Chief Minister Abdul Rauf Magakua. We are gathered here not merely to inaugurate a bridge, but to celebrate another step towards stronger connectivity, safer mobility. Minister Abdul Rauf Magakua prioritized this bridge as one of the region's high-impact infrastructure projects implemented by the Ministry of Public Works under the leadership of Minister Architect Edward Uy Guerra. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Namahagi mga kasama ang Department of Social Welfare and Development Region 12 sa pamamagitan naman ng Disaster Response Management Division ng 1,966 family food packs sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa ilang mga barangay sa mababang lugar sa bayan ng Pikit. Noong Mayo 23 ng taong kasalukuyan, dulot ng katamtawan hanggang sa malakas na pagbuhos ng ulan, dala ng localized thunderstorm na karanas ng pagbaha ang ilang mga barangay sa lugar. Dahil sa mabagal na paghupa ng tubig baha na natiling lubog ang ilang mga komunidad, agad nagsagawa ng relief of distribution ng DSW-12 upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong pamilya at matiyak ang tuloy-tuloy nagpaghati ng tulong sa gitna ng kalamidad. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, patuloy na hinikayat ni Bangsamoro Mufti Darul Ifta Grand Mufti Sheikh Abdul Rauf Gyalani ang lahat ng mga Bangsamoro na samantalain ang buwan ng Julhijjah kung saan nataon ang paggunita sa Eid al-Adha. Sinabi sa DXMY na walang katumbas na malaking gantimpalang ganito ng mga araw na madalas binabaliwala at ipinagkikibit balikat lamang ng ilang mga Muslim. Anya pa, ang ganitong mga sitwasyon lalo na ang Eid al-Adha ay na ginugunita o gugunitain bukas, May 27, para gumawa ng mga magagandang bagay kapalit ng malaking gantimpala mula kay Allah. Maigpit din na ipinaalala ng mufti na nakaayon lang sa batas ng Islam o ng Islam ang dapat na gawin ng isang Muslim para hindi malihis sa tinatahak na tuwid na landas.
kita no na pamakutan tanong niya ba gay kagina da pagidsa ni niya bagay pagkadali pandabi niya bagay ginakakit ng bitiara na yan na do na bina mamin ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr dala gay apadjaga sa dunya intiro dunya na dala gay kalawanan ni kapyani niya ba rusa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga galbakan ng mga mapya mana so kabati sa Quran kajambayang sa mga sunna kabuasa sa mga kapanadaka gusto kaslas lang na sukan dua rusa Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi din RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, suman niyo po ang kalipunan ng ating mga balita ngayong umaga. Umaga ng Martes, 26 sa buwan ng Mayo 2026. Mga pahabol na pagbati bago magpaalam, Radyo Manabs. Umaga sa ating mga viewers, si Nancy Sabado, Blanca Remonde from Midsayap, si Melga Zunega, Quezon Alcalde, good morning. At ng iba pa, si Sidik Ara, Cardo Aliana, Noraina Padian, si AJ Abo, Adangs Jocolano. Yun lang, sir. RMN News. Sa kala po naman news writers natin sa News Center, Radyoman Daisy Mangod at Radyoman Jule Di Mapalaw. Sa digital man at technical Radyoman Ricardo Eric Madamba Jr. Kami yung tagapagbalita Radyoman Eb Sabang. At siyempre mga kasama, wag ko kayong alis, wag ko kayong bibitiw, wag ko kayong maglilipat ng channel dahil susunod na ho ang Doc Ano Ba To? Ngayong umaga kasama dyan si Radyoman na Ma'am Daisy Mangod at Radyoman MP MH Minister Dr. Kadil Jojo Sinulinding Jr. Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Arimen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.